Nakita niya ang kanyang asawang si Heaven buntis at ang sumunod na salita niya ay, "Kanino yan?" Tanong nito na mangilid-ngilid ang luha. Yun ang bumungad kay Alpha sa pag-uwi niya, isang masipag na ama. 6 na taon nang nagtatrabaho sa abroad si Alpha Laurenti, isang construction worker sa Saudi Arabia. Araw-araw ang puyat, init at pagod sa disyerto. Pero tiniis niya lahat kapalit ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Sa tuwing susuweldo, kalahati agad ang ipinapadala niya sa Pinas para sa asawa niyang si Heaven Laurenti at sa bahay na unti-unti nilang pinapagawa at pinapaganda. Ang komunikasyon nila, minsan video call, minsan text, madalas hindi magkasabay ang oras. Ngunit sa puso ni Alpha, sapat na ang bawat "Ingat ka, mahal" na salita mula sa kaniyang asawa sa Pinas para ipagpatuloy ang pagtatrabaho ng maayos sa ibang bayan o bansa. Taong 2014 sa San Manuel, Tarlac ang lugar ng kwento ng pangalawang beses na sanang uuwi si Alpha. Plano niyang magbakasyon, mag-ayos ng papeles at makita ulit si Heaven at ang kanilang mga anak. Pero ilang linggo bago ang uwi ay may nakarating na balita mula sa isang kapitbahay na tila may naglalaging tao tuwing gabi at sa bahay na ipinundar mismo ni Alpha, isang lalaki sakay ng motorsiklo, palihim na pumapasok sa bakuran. Noong una, hindi siya naniwala hanggang sa makakita siya ng isang larawan ng kanyang asawa na may kasamang iba. At sa mismong pag-uwi niya, bago pa siya makapasok sa bahay, may narinig siyang boses ng lalaki sa loob. Nakakainis, hindi ba mga kaibigan? Ganito kasi ang nangyari sa buhay ng mag-asawang Laurenti. Si Heaven Laurenti, tubong Sambales, dating simpleng dalaga lang. Nakilala ito ni Alpha Laurenti, taga San Manuel, noong 2005 sa isang tambayan sa Maynila. Construction worker noon si Alpha, nagsasahod lang ng arawan, habang si Heaven naman ay palaging nakikitambay sa tindahan ng pinsan niya. Doon sila unang nagkita. Hindi love at first sight pero parang ganun din ang kinalabasan. Sa umpisa, kwentuhan lang, tawanan, inuman. Pero kalaunan, nauwi sa ligawan. Pagkalipas ng ilang buwan, naging magkasintahan na sila. Simple lang ang dalawa. Kung makikilala mo si Heaven, hindi mo iisiping kaya niyang gumawa ng kalokohan. Tahimik, mahinhin, at parang tipikal na babae na mas gusto ang bahay kaysa gala. Si Alpha naman, tipikal na trabahador. Magaspang ang kamay, maagang gumigising, at palaging may pangarap sa bibig. Ang sabi niya noon, balang araw, gusto kong makapundar ng bahay, kahit maliit lang, basta sarili natin. At doon nagsimula ang kwento nila. 2008, nagdesisyon si Alpha na mag-apply papuntang abroad. May nag-alok na kakilala. Trabaho raw sa Riyadh, sa isang construction company. Gawa ng may 2 na silang anak noon, ay nagpasya na si Alpha na mag-abroad. Mabigat ang loob ni Heaven pero alam niyang para sa kanila ito. Sandali lang to, love. 3 taon lang, tapos makakauwi na ako, sabi ni Alpha. 2009 hanggang 2011. Iyon ang unang 3 taon niya sa abroad. Mainit, mahirap, pero kinakaya. Sa tuwing makakausap niya si Heaven, lagi niyang maririnig ang boses ng mga anak. Masaya, maingay, parang walang problema. At sa bawat sweldo, padala agad siya. Walang mintis, buwan-buwan may remittance. Kahit minsan siya mismo tinitiis ang gutom para may maipadala lang. 2012, nakapagbakasyon siya ng 2 buwan. Masaya silang nagkita. Nag-ayos pa sila ng bubong ng bahay at bumili ng motorsiklo. Walang senyales na may problema. Walang kakaibang kinikilos si Heaven. Pagkatapos ng 2 buwan, balik ulit si Alpha sa abroad. Pagdating ng 2013, doon nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimulang bihira sumagot si Heaven sa tawag. Kung dati, 3 beses sa isang linggo silang nagkakausap, ngayon minsan 1 beses na lang sa 2 linggo. Ang dahilan daw, mahina ang signal. Minsan, hindi sumasagot kahit online sa Facebook. Si Alpha nagtaka. Pero dahil tiwala siya, hinayaan niya lang. Kung di nyo kasi na itatanong ay maunawaing tao ito si Alpha.
kaya't sinubukan pa rin niyang wag maghinala sa asawa nito. Naisip kasi niya na siguro ay napapagod din si Heaven sa kakaalaga ng mga anak nila. Pero hindi niya alam na sa pangalan mismo ng asawa niyang si Heaven ay naibigay na pala nito ang kapirasong langit sa ibang lalaki. Tiwala si Alpha, di ba? Kaya kahit pansin na niyang nag-iiba si Heaven, pinagkibit balikat niya. Ang sabi pa nga niya noon sa mga kasamahan niya sa barracks, siguro pagod lang yon, dami ring problema sa bahay. Ganun talaga si Alpha. Palaging nagtitiwala, palaging umaasa na maaayos din. Pero isang gabi, habang nasa tulugan sa site, biglang may pumasok na mensahe sa messenger. Galing sa kumpare niyang si Jaymar, isang image na parang stolen shot. Doon niya nakita si Heaven nakaupo sa harap ng mesa na may nakatayong bote ng alak. May hawak din na baso ng alak. Sa tabi niya, isang lalaki ang nakaakbay. At yung lalaki ay kilalang kilala ni Alpha, si Freddy Castillo. Si Freddy Castillo, hindi naman bago sa kanila. Matagal nang kakilala ni Alpha sa baryo. Isa yung mag-iitik, may kaunting alaga. Hindi kalakihan pero umaasenso na rin. Tahimik na tao raw pero sabi ng ilan, may kalikutan din daw pagdating sa babae. At nang makita ni Alpha ang larawang iyon, na ang lalaki nakaakbay sa asawa niya habang nagbabanggaan ng baso, parang nag-cheers pa, para bang sumabog ang dibdib niya. Hindi siya agad nakapagsalita. Tumitig lang siya sa screen, paulit-ulit tinitingnan. Tila ayaw niyang paniwalaan. Malaking katibayan na ang isang litrato. Sapat na iyon para bumagsak ang lahat ng tiwala. Ang naisip agad ni Alpha. Habang pawis na pawis siya sa desyerto, halos pagpawisan na pati singit sa kakabuhat ng semento, ang asawa niya pala. Nakaupo lang sa Pilipinas, nagiinom kasama ang ibang lalaki. At hindi lang basta inuman. May akbayan, may ngiti, may kalaswaan sa itsura ng larawan. Sabi pa ni Jaymar, "Pare, ayaw kong manghimasok, pero ilang gabi ko na itong nakikita. Si Freddy raw lagi nang nandun sa bahay ni Heaven paggabi. Sabi ng mga kapitbahay, tumutulong daw mag-ayos ng mga gamit, tsaka ng mga tumatagas na gripo sa bahay nyo. Pero tuwing madaling araw na umaalis, ibang gripo ata ang inaayos pare." Doon na talaga siya nagngit-ngit sa galit. Sa isip niya, paano na yung dalawang anak nila? Sino nagbabantay habang nagiinom yung ina? Pinilit niyang huwag magpadala sa galit. Pero hindi mo mapipigilan ang sarili mo pag ganun, lalo na kung ang bahay mismo na pinaghirapan ay doon nangyayari ang kataksilan. Hindi siya makatulog buong gabi, naglalakad-lakad lang sa labas ng camp. Kinabukasan, hindi siya nakapasok sa trabaho. Ang sabi sa kanya ng foreman, "Pre, may problema ka ba?" Ngumiti lang siya. Pero sa loob-loob niya, gusto na niyang umuwi. Gusto niyang magtanong ng harap-harapan. Gusto niyang malaman kung anong klaseng tao ang iniwan niya sa Pilipinas. Pero kahit nasasaktan, nagtiis si Alpha. Hindi siya pumalpak sa padala kahit minsan. Kumpleto pa rin buwan-buwan kahit alam niyang baka ibang kamay na ang humahawak sa perang pinaghirapan niya. Ang nasa isip niya, mga anak pa rin nila. Para ito sa mga bata, hindi sa kanya. Sabi niya sa sarili habang pinipigil ang galit. Minsan, gabi-gabi, sa maliit na kwarto niya sa abroad, hawak niya ang cellphone. Tinititigan ang litrato nilang mag-asawa. Nagtatanong sa hangin ng, "Saan ako nagkulang, Heaven?" Pero walang sagot, kundi tahimik na bugso ng hangin galing sa aircon. Habang sa Pinas, si Heaven panay gala. Sinasabing busy, mahina raw signal, pero ang totoo may ibang pinupuntahan. Samantalang si Alpha, kontento sa mga litrato at tawag na peke ang lambing. Ang hindi niya alam, habang nagpapagod siya sa init ng trabaho, may ibang lalaki nang nagpapahinga sa init ng langit ni Heaven sa kanila mismong bahay. Hanggang sa dumating ang araw na natapos ang pangalawang kontrata ni Alpha. Nag-book agad siya ng flight. At hindi niya iyon pinaalam kay Heaven. Nang habang nasa eroplano na siya, hawak niya pa rin yung cellphone. Paulit-ulit niyang tinititigan yung litrato. Di niya alam kung maiiyak ba siya o magagalit. Pero isang bagay lang ang malinaw sa isip niya. Kailangan niyang makita ng harap-harapan si Heaven at si Freddy. Pagdating ng Pebrero 2014, iyon na nga, ang gabing hindi malilimutan ng pamilya. Pagdating ni Alpha Laurenti sa baryo nila, bandang 10:00 ng gabi,
Tahimik ang paligid. Walang kaingay-ingay maliban sa kuliglig at ihip ng hangin. Bit-bit niya lang ang isang lumang backpack at cellphone na halos ayaw niyang bitawan. Halos isang buong araw din siyang bumiyahe mula Maynila, hindi man lang nagpahinga. At wala ring sumalubong na kahit na sino pa sa kanya gusto niyang sorpresahin si Heaven. Pero hindi na yung sorpresang masaya. Pagtapat niya sa bahay, agad niyang napansin bukas ang ilaw sa loob at may mga aninong gumagalaw. Lumapit siya ng dahan-dahan, halos hindi humihinga. Paglapit niya sa bintana, doon na parang sumabog ang galit niya. Sa loob, nandun si Heaven, nakangiti, nakaupong parang walang problema. Sa harap niya, si Freddy Castillo, yung mag-iitik, may bote ng gin sa mesa, may mga pulutan, at halatang nakainom yung isa. Habang si Heaven naman tawa ng tawa, hindi na nakapagpigil si Alpha. Sinipa niya ng malakas ang pinto. Kumalabog iyon pero hindi nabuksan agad dahil sa nakalak. Sabay sigaw niya, "Heaven, anong ginagawa mo?" Parang nabuhusan ng yelo ang loob ng bahay. Napahinto si Heaven at si Freddy nanlaki ang mata. Napasigaw noon si Heaven sa pangalan ng asawa. Si Freddy sa sobrang gulat, tumayo agad, napasipa pa sa lamesa. Natumba ang bote, bumuhos ang alak, tapos ay dali-daling tumakbo papunta sa likod. "Freddy, huwag kang tatakbo," sigaw ni Alpha. Pero wala nang narinig si Freddy. Tumalon yung loko sa bintana sa likod. Narinig pa ni Alpha yung malakas na basag ng salamin. Nalaglag si Freddy sa gilid ng kamatisan. Nagpagulong-gulong. Pero tumakbo pa rin. Tuloy-tuloy. Hanggang mawala sa dilim. Si Heaven naiwan, nanginginig. Hindi makapagsalita. Si Alpha naman, hingal na hingal, hawak ang lumang bag na parang gustong sumabog sa galit pero pinipigilan. At ang sabi niya, 6 na taon akong nagpakahirap. Ganitong klaseng pasasalamat ang igaganti mo. Sabi niya na mangilid-ngilid ang luha habang tinitignan ang malaki ng tiyan ng kanyang asawa. "Kanino yan?" tanong niya. Tahimik lang si Heaven. Umiiyak pero walang masabi. Nang lumabas sa silid ang kanilang 2 anak na magkasabay na nagising sa kaguluhan, na halatang maski sila sa itsura nila noon ay parang litong-lito sa mga pangyayari. Lumapit ang mga iyon kay Heaven. Dahil parang naiilang pa ang mga ito na lumapit sa kakauwi lang nilang ama. Si Alpha, lumapit, tiningnan ang kalat, basag na bote na tapong alak, at litrato nilang mag-asawa na nakasabit pa sa dingding. Pinagmasdan niya yung larawan saglit, sabay sabi, "Hindi ko alam kung anong klaseng tao ka na ngayon, Heaven." Matapos niyang sabihin yon, imbes na magwala ay pinilit nitong kumalma dahil sa mga anak. Tapos lumabas siya ng bahay ng walang imik. Di na niya tiningnan kung saan tumakbo si Freddy. Basta tahimik na siyang naglakad papalabas ng bahay. Doon na nagsimula ang balita sa buong barangay. Kinabukasan, halos lahat ng kapitbahay yun na lang ang pinag-uusapan. Maaga pa lang, gising na ang buong barangay. Ang balita kumalat na parang apoy. Nahuli ni Alpha si Heaven. Tapos yung kabit tumalon sa bintana. Ang mga tao nag-aabang sa tapat ng barangay hall. Bandang 10:00 dumating si chairman kasama ang ilang kagawad at 2 tanod. Hawak nila si Freddy Castillo. May benda pa sa braso dahil sa pilay. At mukhang hindi nalasing pero halatang walang tulog. Tahimik si Alpha habang nakaupo, nakayuko. Hawak pa rin ng cellphone kung saan naka-save yung mga litrato. Si Heaven nandun din, umiiyak, hindi makatingin. Sabi ni chairman, "O sige, magsalita kayo. Ano ba talaga nangyari?" Unang nagsalita si Alpha, mababa ang tono. 6 na taon akong nagpakahirap sa abroad. Bawat padala ko, iniipon para sa pamilya. Pero ito pala ang kabayaran. Tumango naman si chairman, sabay lingon kay Freddy. Si Freddy, una tahimik, pero kalaunan nagtaas ng tingin. "Chairman, hindi ko na itatanggi. Oo, may relasyon kami ni Heaven. Pero hindi lang nga ako. Ni hindi ko nga sigurado kung sa akin ang pinagbubuntis niyan." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni kagawad. "Si Jaymar, yung kumpare niya, siya rin dati pang dumidiskarte sa asawa ni Alpha. Bago pa ako siya na, yung unang sumasakay dyan kay Heaven." Parang nawindang ang barangay hall. Ang mga nakikinig na kapitbahay napasigaw. "Ha? Si Jaymar? Yung mismong nagsumbong?" Si Alpha napatayo. "Anong pinagsasabi mo, Freddy?
Huwag mong idamay ang kumpare ko. Pero si chairman, kalmado lang. Teka, tawagin natin si Jaymar, nandyan siya sa labas. Hindi pa man tinatanong, nanginginig na. Sabi ni chairman, "Oh, totoo bang sinasabi ni Freddy na pati ikaw, nakisawsaw?" Pagpasok ni Jaymar, namutla agad, tahimik pa siya. Hanggang sa tumulo ang pawis sa noo ni Jaymar. Tapos, bigla siyang napayuko at nagsalita. "Chairman, pare, patawarin niyo ako. Oo, totoo yun. Noong unang taon pa lang na nasa abroad si Alpha, may nangyari sa amin. Nagkamali ako. Nainom kami ni Heaven tapos nangyari na nga ang nangyari. Doon ay parang nadurog ang pagkalalaki ni Alpha dahil hindi makapaniwala si Alpha. Yung kumpare na pinagkakatiwalaan niyang magbantay ng pamilya, yung mismong taong unang nagsumbong, isa rin pala sa mga kumain sa sariling pinggan niya." Binikwasan ng malakas na suntok ni Alpha si Jaymar. Bumaliktad yon sa lakas ng tama sa mukha niya. Pero nang susundan pa sana ito ni Alpha. Pero nagmadaling inawat na siya ng mga tanod at ilang kagawad. At sabi ni chairman na, "Tama na Alpha, sa korte na lang to. Hindi na barangay level to, grabe yung nangyari sa'yo." Tahimik ang lahat. Ang tanging maririnig, singhot ni Heaven at hingal ni Freddy. At sa labas ng barangay hall, bulungan ng mga kapitbahay. Dalawa pala lalaki niya, yari na iyan. Buong baryo na ang nakakaalam. At doon nagtapos ang araw na tuluyang gumuho ang buhay ni Alpha Laurenti. Pero lumipas ang ilang buwan matapos ang gulong iyon sa barangay. Tahimik lang si Alpha Laurenti pero abala sa mga papel. At dito na rin na niya tuluyang nalaman ang totoo tungkol kay Heaven. Na bago pa man niya ito mapangasawa, may mga bulong-bulungan na pala tungkol dito. Sabi-sabi ng mga kakilala, dating lagalag si Heaven. Walang direksyon, walang gabay, at walang magulang na nag-alaga sa kanya. Oo, tubong Zambales nga siya, pero bago pa man napunta ng Maynila at makilala si Alpha, dumaan na raw ito sa Olongapo. Walang makapagsabi ng eksakto kung anong trabaho niya ron, pero marami ang nagbabanggit na gabi-gabi itong nakikita sa mga bar at kainan, nakikipag-inuman sa kung sino-sinong lalaki. At kung gaano siya kagaling uminom ng alak, doon mo maiisip kung anong klaseng buhay ang dinaanan niya. Hindi na nagulat si Alpha. Parang bigla niyang naunawaan kung bakit ganun si Heaven. Magaling magtago, magaling magsinungaling, at sana'y makisama sa kahit kanino. Pero sa loob-loob niya, mas masakit pa rin isipin na kahit alam na niya ang lahat, siya pa rin ang nagtiwala. Siya pa rin ang naniwalang kaya pang baguhin ng pag-ibig ang isang babaeng matagal nang sanay sa kabalbalan. Kaya nga siguro Heaven ang pangalan kasi hindi pinagdadamot ang kapirasong langit niya sa mga lalaki. Tumuloy siya sa piskalya, nagsampa ng kaso laban kina Heaven at Freddy. Adultery, malinaw, may mga testigo, may litrato, at may mismong pag-amin. At higit sa lahat, may anak na ipinagbuntis habang nasa abroad siya. Mantakin mo ba naman nag-abroad ka? Pagdating mo, magiging 3 na ang anak mo. Sino namang gunggong na lalaki ang makakatanggap ng ganitong pangyayari sa asawa niya? Sa korte, halos mabingi ang lahat sa bawat tanong ng huwes. Tahimik si Heaven, halos hindi makatingin kay Alpha. Si Freddy naman, pilay pa rin, nakatungo. Habang binabasa ng piskal ang mga ebidensya, maririnig mo ang bulungan ng mga tao sa likod. Lahat gustong marinig kung ano magiging kapalaran ng mag-asawa. Tinawag ang mga testigo. Unang tinawag si Jaymar, yung kumpare na sumawsaw din pala sa sawsawan ni Alpha, na malinaw nga na parang naging sawsawan pala nilang 3. Lumubo pa nga ang sawsawan. Bagaman nasangkot din, humarap siya sa korte at umamin sa kasalanan niya. At ang sabi nga ni Jaymar, "Mali po ang nagawa ko, Your Honor. Pero mas mali pa po yung ginawa nila. Kasi kahit matapos akong makisangkot noon, ipinagpatuloy pa rin ni Heaven ang relasyon kay Freddy." Natahimik ang lahat. Pati si Heaven napaiyak na lang. Hindi na niya kayang itanggi. Lahat ng katotohanan lumabas sa harap ng husgado. Pagkatapos ng 3 buwan ng pagdinig, dumating na ang araw ng hatol. Batay sa mga ebidensya at pag-amin ng mga sangkot, hinahatulan ng kulong ang akusadong si Heaven Laurenti at si Freddy Castillo sa kasong adultery, alinsunod sa Artikulo 333 ng Revised Penal Code. Gayunman,
dahil sa kalagayan ng akusadong si Heaven na kasalukuyang buntis nga, pansamantalang ipagpapaliban ng kanyang pagkakakulong hanggang sa makapanganak at makarecover. Tahimik lang si Alpha, walang luha, walang ngiti, pero may lalim sa mga mata niya. Hindi niya ginusto ang ganitong wakas, pero iyon ang hustisyang hiniling ng 6 na taong pagtitiis niya sa ibang bansa. Habang si Heaven ay iniiyak ang kapalarang kinahaharap niya, si Alpha naman ay parang bato. Wala nang nararamdaman dahil sa parabang namanhid na siya sa sakit. Ang sabi pa ng hukom, ang batas ay hindi tumitingin sa awa o sa pag-ibig, tumitingin ito sa katotohanan. At doon, tuluyang bumagsak ang lahat kay Heaven. Habang ang lalaking si Freddy, agad kinuha ng mga pulis at dinala sa selda. Samantalang siya, iniwan sa ospital, bantay sarado ng 2 babaeng pulis. Si Alpha, tumayo lang. Lumabas ng korte na parang pagod na pagod. Sa isip niya, hindi siya ang nanalo, pareho lang silang talo. Pero kahit papaano, natuldukan na rin ang 6 na taong tanong sa isip niya kung sino ba talaga si Heaven. Ilang buwan matapos yon, si Alpha ay bumalik na sa kanyang mga anak. Iniwan niya sa korte ang lahat ng galit. Ang tanging gusto na lang niya ay simulan ulit ang buhay. Ang mga anak, ibinigay sa kanya ang kustodya. At ayon sa desisyon, may karapatan siyang ibenta ang bahay na pinundar niya noon. Yung bahay na minsan naging pugad ng pagtataksil. Ngayon, nakikita raw si Alpha sa San Manuel. May maliit na negosyo sa harap ng bahay, tahimik ang buhay. Pero bakas pa rin sa mata ang bigat ng pinagdaanan. Sabi ng mga kapitbahay, hindi mo mapipilit ngumiti ang lalaking naiputan sa ulo ng 2 beses, pero kahit papano nakabangon siya. Sabi ng mga tao, yan yung taong pinagtaksilan pero hindi nagpakatanga. Pinili niyang lumaban sa tama, hindi sa init ng ulo, at doon nagtatapos ang kwento ng mag-asawang Laurenti, ang kwento ng tiwala, pagtataksil at hustisyang nakuha sa tamang paraan.